O, game. Okay, yung iba sa inyo ni-request i-record ko daw, gawan ko ng lecture video. Sige, pagbigyan. Discuss natin ulit si ellipse. Pangatlong conic section si ellipse. Una si circle, pangalawa si parabola, pangatlo si ellipse. Ellipse definition. What is an ellipse? An ellipse is a locus of a point that moves such that the sum of its distances from two fixed points called the foci is constant. Okay, mamaya natin intindihin yung definition na yan Pakita muna natin ang mga parts ng ellipse. Okay, meron tayong Cartesian plane dito. X and Y axis, tayo ay nasa first quadrant. Mag-drawing tayo ng ellipse dyan. Si ellipse, parang bilog lang na na-stretch. Itlog. Okay, so ito ay isang horizontal ellipse. Okay? Pag vertical ellipse, i-rotate mo 90 degrees. Kumbaga yung sa taas naman na stretch, taas baba. So ito ay isang horizontal ellipse. Okay, si ellipse meron siyang center. Ang coordinate ni center ay HK. Okay, kay parabola, ang HK natin ay vertex. Wala kasing center si parabola. Okay, si parabola lang yung walang center sa apat na conics. Si circle, ellipse, and hyperbola, meron silang center. Lahat yon HK. Ngayon kay parabola, si vertex yung HK, wala siyang center. Okay? Now, we have this line. Ito, yung pinakamahabang diameter ni ellipse, that is called the major axis. Tapos yung pinakamaliit na diameter ni ellipse, major to, so therefore ito ay malamang minor. Okay, minor axis, pinakamaliit na diameter ni ellipse. Now, meron din tayong vertex kay ellipse. Itong dalawang magkabilaan, si vertex, yan ang ends ni major axis ends ni major axis, hindi ni minor axis. Ang ends ni minor axis, tatawagin natin co-vertex. I-denote natin as K. Sa ibang sources, guys, ito ay letter B, capital B. Itong K, imbento ko. Panganiban's notation tawag dyan. Yung K. Kay vertex, V. Kay co-vertex, CO-vertex. K tayo. Ayoko yung B, ayoko. K na lang. Tapos, meron din tayong focus dito. Dalawang focus natin dito. Itong red na to. Focus, in plural, foci. Ay, hindi. Foci pala, foci. Sorry, foci. Ito, foci. Yung red na yan, foci yan. F1, F2. Okay, now we have also sa parabola, meron tayong directrix, di ba? Dito meron din. Okay, si directrix ng ellipse always parallel siya, guys, sa minor axis. When we say parallel, parang kasing linya niya. Kung si minor axis ay vertical, vertical din ang directrix. Okay? So, kung since ito ay isang horizontal ellipse, vertical si minor axis, vertical si directrix. Kapag ito ay isang vertical ellipse, horizontal si minor, horizontal ang directrix. Okay, so directrix na. Okay, sunod. Parts pa lang to parts ni ellipse. Itong blue line na dumaan kay focus. Kita nyo? Yan. Ang tawag natin dyan, a line parallel to the minor axis and to the directrix na dumaan kay focus, ang tawag dyan ay latus rectum. Shortcut ko dito, LR, latus rectum. L-A-T-U-S R-E-C-T-U-M. May latus rectum din si parabola na equal sa 4A, pero iba ang latus rectum ni ellipse, hindi na equal sa 4A. May formula mamaya, papakita natin. Okay? Tapos, proceed tayo, guys, sa distances. So, itong mga distances na ipapakita ko, dapat masterin nyo.
Okay, masterin nyo to. So, from center hanggang vertex, ang distance from center of the ellipse to one of its vertices is equal to A. Tatawagin nating A. Always A yan ha. Magmamatter kasi yan sa ating general equation. Ay, standard equation mamaya. Dapat precise ka kay A or dapat alam mo kung ano si A. Okay, so from center to vertex yun si A. O ngayon, from center to co-vertex, itong yellow line na to, tatawagin natin B. Okay, B. From center to vertex, A. From center to co-vertex, B. From center naman to focus, yung green line na yan. Importante kasi to guys, no? Dapat alam nyo to. Okay. Sabihin ko mamaya yung importance nito. From center to focus, C. Okay, A, B, C. O, tandaan nyo yun. Center to vertex A, center to co-vertex B, center to focus C. O, meron pang D. May D pa. From center to directrix, capital D. Capital capital. Capital yung gagamitin natin. Sa ibang book, yan ay small letter case D, pero yung gagamitin ko dito ay big D. Big D tayo. Kasi may small d mamaya. May makikita kayong small d dito. Okay, so kung ito ay A, malamang A din to. Symmetrical naman yung ellipse, guys, ha. Tapos B din to. Ayan, o. B din. Tapos C din ito. D din ito. Okay. O, may isang property si ellipse. Ang distance from focus to co-vertex. Ito. A din yan. A din. Equal siya dito. Hindi lang mukhang accurate sa ating drawing, pero equal yan lagi. From focus to co-vertex. A din. Okay, tapos may tawag dito sa angle na to, guys. The angle between line A and line B. Ito, angle alpha. Ang tawag dyan, angular eccentricity. Angular eccentricity. Okay? So, ngayon, i-gets natin tong definition. Sabi, locus of a point that moves such that the sum of its distances from two fixed points called the foci is constant. So, yung locus na tinutukoy dito, itong mismong ellipse na to. Okay, nagbo-move. Itong, kunyari, mag-consider tayo ng point. Itong pink na to. Nagmo-move yan ng gantong behavior. Okay. Okay, let's call that P1. Okay, mag-consider din tayo ng isang point. Ito kahit anong point dito, kahit anong point sa ellipse, kahit anong point. Mag-consider pa tayo ng isa. Itong pick na to. P2. Okay. So, sa kahit anong point daw dito, guys, yun yung locus sa kahit anong point dito. Kapag daw kinuha mo yung distance ng isang point na yon sa dalawang focus, ayan. Okay, labelan natin ng F1A, F1B. Kasi P1 to eh. P1. Tawagin natin F1A, F1B. Okay? Tapos, kay P2, meron ding F2A tsaka F2B. Yung distance niya from dalawang focus. Kapag daw guys, pinag-add mo si F1A at F1B, equal daw kay F2A plus F2B. Ito, F1A plus F1B is equal to F2A plus F2B. Always equal daw yan, guys. Kahit saang point dyan sa ating ellipse. Okay? Kahit saang point dyan, always mag-i-equal. Kahit pa magdagdag ka ng isang P3 dito, P3, tapos tawagin mong F3A, F3B, yung kanyang distance from F1 and F2, equal pa rin yun sa F1A tsaka F1B.
So, kahit ano to, gawin na lang nating FNA plus FNB. Yung N, kahit anong point, kahit pang 100,000 na point pa yan sa iyong ellipse, equal yan, mag-equal. O using that concept, what if yung point natin ay yung isang vertex? Ay, co-vertex, kako sana. What if yung point na kinonsider natin ay yung co-vertex? Ano bang distance ni co-vertex from the focus? A, di ba? O malamang itong co-vertex na to, ang distance niya rin from F2 ay A. O so ano pwedeng i-conclude doon? Equal lang din sa A plus A. Or 2A. Okay? So yun yung kagandahan doon. Kapag kinonsider mo si co-vertex as your point, okay, kunin mo yung distance niya from F1 tsaka F2, dalawang A yun, o pag-addin mo, 2A. Okay? Important property ni ellipse. Okay. Huwag kayong mag-alala, andito lahat ng sinabi ko. Ayan. Major axis, longest diameter ni ellipse. Equal sa 2A. 2A yun, di ba? Jesus. Ayan. Minor axis, equal naman sa 2B. Shortest diameter ni ellipse. 2B. Ito yung master nyo to. A, B, C, D. Big D, small d, F. Si A, from center to vertex. B, from center to co-vertex. C, center to focus. D, center to directrix. Kahit wag na tong dalawa. Itong A, B, C, D na 4. Importante yan. Alam niyo kung bakit? Kasi, kahit hindi nyo na i-memorize yung mga formula natin ng elements ni ellipse, makukuha nyo yung mga sagot. Okay, pakita ko sa inyo yung formula. Ito, kahit hindi nyo na i-memorize to. Ito yung mga tinuro ko dati sa inyo. Kung may ibang set man dyan or code sa CE, I suggest, no? Ito, suggestion ko lang naman. Huwag nyo na i-memorize yung dito. Yung mga formula. Basta alam nyo i-graph, guys. Basta alam nyo i-graph yung conic. Tapos master nyo si ABCD. Basic lang yan, mo. Ito. Ito. Gusto nyo i-memorize yan? Dami, oh. Di mo kailangang i-memorize to, guys. May mas madaling method kapag alam mo siya i-graph. Logic lang, logic. Diyos ko. Nakakalula yan, guys, oh. Pero tong 1 to 8, talagang i-memorize mo tong 1 to 8. Okay. Saan tayo? Saan na tayo? Okay. Proceed tayo, guys, sa formulas. Ito. Ito lang yung sinulat ko kanina. Yung F1A, F1B, F2A, F2B. Equal lang sa 2A. Okay? Unang formula. Pythagorean. A squared is equal to B squared plus C squared. Diba? Naalala nyo yung figure natin? Ito, may right triangle ka dito, guys. So, A, C, B. Diba? Hypotenuse nyo si A. Hypotenuse si A. O, di apply Pythagorean. A squared is equal to B squared plus C squared. Okay? Next. Formula para kay Big D. Big D is equal to A over E. Sir, ano si E? That is the eccentricity. Or equal lang din sa A squared over C. Paano nakuha si A squared over C? May formula kasi si eccentricity. Si eccentricity, ayan, C over A siya. Si eccentricity. Okay. Kapag sinubstitute mo si C over A dito kay E, sa ating Big D formula, makukuha mo si A squared over C. Okay?
Next, meron tayong tinatawag din na second eccentricity. Ito kay ellipse lang to. Itong second eccentricity. Wala to kay wala namang eccentricity si circle. 0. Walang second eccentricity si parabola. Wala din kay hyperbola. So, si ellipse lang ang special. Okay, so next, angular eccentricity. To kahit wag na to, guys. Si angular eccentricity, guys, itong formula niya galing lang sa SOHCAHTOA. Kung i-consider nyo itong triangle na to. Okay? Mag-SOHCAHTOA lang kayo dyan, makukuha nyo si angular eccentricity. Pero, wag nyo na i-memorize yan. Wag na. Style. Dagdag lang yan eh. Walang ganyan din sa board exam. Walang lumabas na ganyan. Walang lumalabas na ganyan. Yan. Kasi ba't mo pa nilagay kung wala na? Wala lang. Para lang may idea kayo kung ano yung formula niya, di ba? Please, pag tinanong kayo, ano yung angular eccentricity? Yun yung sa ellipse. Ganun kayo. Flex nyo. Meron tayong area din ni ellipse. Okay. Anong area ni circle? Pi r squared, di ba? Same concept to. Pakita ko sa inyo. Si circle, diba ganito si circle? Radius. Ang area ni circle ay pi r times r or pi r squared. Si ellipse, ganyan siya A, B, di ba? AB. Di pwede mo rin sabihin na pi AB. Kumbaga parang dalawang radius lang yan, si A at B. Ganon din yung pinagkuha kay circle. Okay? Pi AB. Madali lang na may memorize Pi AB. Meron ding perimeter. Hindi ko na alam kung saan galing to. Basta dinerive siguro sa 2 pi r. Kasi 2 pi r ang perimeter ni circle So baka doon rin nanggaling. Baka itong square root na to, yan yung equivalent ng radius ni circle. I don't know. Hindi ko na tinignan. Kayo na bahala kung gusto nyo i-derive. Meron ding flatness. Ano yung flatness, sir? Degree of pagiging flat? I don't know. F is equal to A minus B over A. Meron ding second flatness, F prime, A minus B over B. Wag na yan. Wag na yan. Promise, wag na yan. Ang importante dito si Pythagorean, si D, si E, wag na si second eccentricity, si area, wag na si perimeter. Sige, pati si perimeter. And lastly, si LR. Ito, importante din to. Yung LR ng inyong parabola ay 4A. Iba na dito, guys. 2B squared over A. Kailangan mo na si B. Same yung LR kay hyperbola sa next lesson. Ito rin yung LR ni hyperbola. By the way, para hindi masayang yung oras nyo din, itong lahat na to, itong A, B, C, big D, small d, F, same lang yan, guys, kay hyperbola. Kung ano yung definition ni A, B, C, big D, small d at F dito kay ellipse, yun din kay hyperbola. May matambay. Okay, nasaan na tayo? Next! Okay, lahat ng conics merong standard equation at general equation. Lahat yan meron. Proceed tayo sa standard equation ni ellipse with center at HK. Una, kapag horizontal ang iyong major axis. Ano ibig sabihin? Kapag ganyan. Ito yung standard equation. Kapag naman vertical, yan. Kapag ganyan, patayo na ellipse.
Okay? So, paano mo malalaman ano yung basis mo para masabi mong vertical at horizontal? Kapag si a squared ay kasama niya si x, horizontal. Kapag si b squared kasama niya si x, vertical. Eh sir, paano mo malalaman kung a squared o b squared yung nasa baba? Kung ano yung mas malaki. Kung ano yung mas malaki, yun si a. Makikita nyo mamaya sa example. Kung ano yung mas malaking value. Okay. O, general equation yan. General equation, then may notes tayo. O, ito naman na sinabi ko. A is always greater than B and C. Okay? A is always greater than B and C. So, laging mas malaki si A dito. Tapos, ang eccentricity ni ellipse ay always less than 1. Kapag circle, 0 ang eccentricity. Kapag parabola, 1 ang eccentricity. Kapag ellipse, less than 1 lagi. Kapag hyperbola, more than 1. Okay. Ito, A minus C is the least or minimum distance from the focus to the ellipse. A minus C. Basta yan. A plus C is the greatest or maximum distance from the focus to the ellipse. A plus C is the greatest. Okay. Mamaya makikita natin. May isang example na kailangan mong alam mo to. Okay, back to the ball game. Ellipse. Example 1. Yan. Okay, given an ellipse with the equation 9x squared plus 25y squared plus 54x minus 100y minus 44 is equal to 0. Find its center, vertices and co-vertices, foci, equation of the directrices, the length of the latus rectum, perimeter, and area. Okay. Ito guys, sinabi na ellipse na yung curve tapos given ang general equation. Alam nyo ba sa board exam, trivia, alam nyo ba sa board exam, hindi sinasabi kung anong curve. Hindi sinasabi. Ang sinasabi lang, given a curve with the equation. So, kailangan mong tukuyin kung yun ba isang parabola, ellipse, or hyperbola. Okay, may technique kasi doon kung paano mo malalaman kung anong klaseng conic siya, kung anong klaseng curve. So, hindi ko na yun ituturo kasi hindi naman ganoon yung magiging magiging final exam nyo dito sa subject. Sasabihin naman doon kung hyperbola, kung ellipse, kung parabola. Pero sa board exam later on, hindi sasabihin. Okay, sagutin natin to. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo, kapag given ang general equation mo, tapos pinapahanap yung elements. Elements is yung center, vertex, focus, yung mga ganon, yung mga directrix, latus rectum. Ang una nyong gawin, lagi nyong i-convert itong given general equation ng standard. Ito kasi, naka-general equation to guys. Naka-equate siya sa 0, tapos may mga variable yung natin. Ay, may mga coefficients yung mga natin, mga variable natin. 9, 25, 54, 100. So, simulan natin. Sagutin natin to. Una natin gawin, i-convert muna natin to ng standard equation. Tapos mahanap natin si center kaagad-agad mamaya. So, reduce natin to standard equation. Ano na ulit? Paano mag-reduce ng standard to standard? Apply completing the square. So, kopyahin ko lang tong given na general equation. Ang gagawin ko dito, pagtatabihin ko yung mga same variable. Si 9x squared itatabi ko ay 54x. Si 25y squared itatabi ko kay 100y. Tapos yung constant guys, ililipat ko sa kabila. Laging ganun, si constant ilipat mo sa kabila, pagtabihin mo lahat ng variable. So ito magiging 9x squared plus 54x plus 25y squared minus 100y is equal to 54. Okay, tsaka ka completing the square. What do we mean by completing the square? Dapat ma-convert mo to ng itong 9x squared plus 54x, dapat mapapalabas mo dyan is something like x plus c squared, wherein c is a constant.
Dapat may mapalabas kang ganito. So, paano mo gagawin yun? Magpa-plus blank ka dyan. What do you mean by plus blank? Ito, magiging ganyan. Ba't nauna yun? Sige. Ganito muna pala. Okay, ang goal natin, may mapalabas tayong x plus c squared. Tapos may mapalabas din tayong y plus c squared. Yun yung ibig sabihin ng completing the square. Dapat mapalabas natin to. Ngayon, sa completing the square kasi, bawal ka mag-completing the square, guys, kapag hindi 1. Kapag hindi 1 ang iyong coefficient sa naka-square na variable. Nakuha yun. Ito kasi 9 ang coefficient ni naka-square. So, ang gagawin ko dito, dapat ilalabas ko si 9. Dapat magiging 1. So, naging x squared plus 6xc, 9x squared plus 54x. Dito naman, 25 to, si y squared. Dapat 1 yung kanyang coefficient. So, anong gagawin ko? Ilalabas ko si 25. Ilalabas ko si 25. Ito, nasatisfy ko na yung requirement ng completing the square. 1 na yung coefficient ni x squared tsaka ni y squared. Tapos sunod, yun na, gawin mo na si completing the square. Mag-plus blank ka dyan. Plus blank. Now, anong ilalagay dito kay blank? Kunin mo yung coefficient ng variable na may first power or 1 yung exponent niya. Ito si x, 1 yung exponent niya. Kunin mo yung coefficient niya, 6. Ang gawin mo sa coefficient niya, i-divide mo ng 2 tapos i-square mo. I-divide mo ng 2 tapos square mo. So 6 divided by 2 is 3 squared 9. Dito naman, ang kukunin nating coefficient ay 4. Okay? 4. Si 4, i-divide mo ng 2, tapos i-square mo, 4 pa rin. Okay? Now, anong i-add dito? Dito sa dalawang blanco dito. Okay, dito sa una, ano ba yan? Pumiyok. Dito sa una, etong 9 na in-add mo. Pero, naglabas ka ng 9 kanina. Kailangan mong i-account yun, yung nilabas mong 9. So ngayon, ang gagawin mo, kumbaga parang ibabalik mo si 9 sa loob. Kaya ang i-add mo dito ay 9 times 9. Kung wala sana tong 9 dito, guys, na nilabas mo, 9 lang i-add mo dyan. Okay? Same is true dito, 4. Kung wala sana tong 25 dito na nailabas, 4 lang yung i-add mo dyan. Kaso naglabas ka ng 25, kailangan mo i-account yun. So, 25 times 4 yan. Okay? Now, etong x squared plus 6x plus 9, pwede mo na gawing x plus 3 squared. Quantity x plus 3 squared. Yun yung purpose ng completing the square para mapalabas mo yan. Dito naman, sa 25, y squared minus 4y plus 4, pwede mo na gawing y minus 2, etong y squared minus 4y plus 4. Anong ibig sabihin nun? Kapag finoil mo si y minus 2 times y minus 2, ang lalabas dapat ay y squared minus 4y plus 4. Ganon din dito kay x plus 3. Kapag finoil mo to, lalabas si x squared plus 6x plus 9. Kapag finoil mo si x plus 3 times x plus 3, lalabas si x squared plus 6x plus 9. Okay? Dito na tayo sa kabila. 44 plus 81 plus 25 times 4, that is 225. 225. Ngayon, anong next step dyan? Kapag tapos mo na na completing the square. Ang next step dyan, i-divide mo lahat ng kung ano yung constant dito. 225 to. I-divide mo lahat ng 225. Bakit natin i-divide ng 225? Dapat kasi 1. Dapat 1 yung constant mo dito. Di ba yung nasa standard equation natin? Ito, 1. This is 1. So, dapat 1. Saan yun? Dapat 1 yung ating constant na makukuha. Okay? So, paano to? Etong si 9,
i-divide mo kay 225, saan equal yun? 9 divided by 225. 9 divided by 225. That is 1 over 25. So, mangyayari magiging, ayan, 1 over 25, x plus 3 squared. Tapos, sunod, si 25, divide mo kay 225. 25 divided by 225 is 1 over 9. So, may plus 1 over 9, y minus 2 squared. Etong si 1 dito, kahit di mo na ilagay. Etong 1 dito, oh, understood naman na yan eh. Kahit wag na yung ilagay. Tapos equal to 1. 225 divided by 225 is 1. So si 1, tanggalin mo na dyan. O, ito na ngayon yung standard equation natin. Standard equation ng ating ellipse. Okay. O, kuha mo na yung center, oh. Kung sino yung kasama ni x, yun na yung h mo. Palitan mo lang yung sign. So, h is negative 3. Kung sino yung kasama ni y, yun yung k mo. Palitan mo lang yung sign. Minus 2 to, so k is 2. Burahin natin. Okay, therefore, kuha mo na yung center. Ang center is always hk. Except kay parabola, vertex yung hk niya. O, negative 3, 2. Okay? Negative 3, 2. Next. Vertex and co-vertices. Okay. O, identify muna natin, guys. Bago natin kunin si vertex at co-vertices, hindi natin gagamitin yung mga formula na binigay ko kanina. Ito, hindi natin gagamitin yan. Graph ang gagamitin natin. Graph ang gagawin. So, eto. Anong sabi ko sa inyo? Paano mo malalaman si A squared or B squared yung sa baba? Kung ano yung mas malaki, yun si A squared. Okay, so malamang ang A squared dito ay si 25 kasi mas malaki siya kay 9. Okay, A squared siya. O, since kasama ni A squared si X, since kasama ni A squared si X, yan ay isang horizontal major axis na ellipse. Okay? Okay. Now, before kunin natin si vertices and co-vertices, identify natin si A at B. Kailangan kasi natin yon si A at B. Okay, A at B. So, A squared natin is equal to what? 25. Ano? A squared is equal to 25. How about our B squared? Equal sa 9. B squared is equal to 9. Okay? So, kuha mo si A dito, square mo both sides, square root mo both sides, A is equal to 5, si B ay 3. Okay. Pag nakuha mo na si A at B, tas alam mo na yung center, tas alam mong horizontal, patay. Kuha mo na lahat yan. Gawin natin. Okay. Ang center natin ay ano? Negative 3, 2. Assuming hindi ko na i-drawing si XY axis ha. Negative 3, 2. Okay? Now, ano ba ang center to ha? Center. Center. Oh, ito na. Ito na yung ilan ka? Kimobi. O, tayo. Nare-record. Yan na ano. Okay na? Okay na yan. Okay, ano ba ang distance from center to vertex? Ano yon? A, di ba? A yon, di ba? So, alam mong horizontal ellipse to.
malamang ang vertices niya ay nasa kanan at kaliwa. Okay. I-plot natin. Ito si V2. V2 Ito si V1. Okay. Ano ang distance from center to vertex? Yun ay A. 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 Anong A? 5. Na-imagine nyo na ba? So from center, mag-move ka lang ng 5 units to the left. Alam mong negative 3, 2 ang center mo. So anong magbabago dyan? Sa coordinate ni center, yung negative 3 lang, yung x value mo. Dadagdagan mo lang ng 5 kapag pupunta ka ng right. So negative 3 plus 5, that is 2. Therefore, ang vertex 2 mo ay 2, 2. Ganon din kapag mag-move ka to the left. Kapag mag-move ka to the left, babawasan mo naman siya ng 5. Negative 3 minus 5 is negative 8. Si x lang naman yung nagbago, di ba? Kasi nasa right and left lang naman ni center si vertex. Kapag horizontal, yung iyong ellipse. Okay, how about the co-vertices? Si co-vertices nasa taas at baba kapag horizontal ellipse. Kapag vertical ellipse, nasa left and right naman. Magbabaliktad si vertex at co-vertex. O ano bang distance from center to co-vertex? B, di ba? B yun. Alam mo na si B. Saan equal si B? 3. B is equal to 3. So from center, tataas ka ng 3 units, bababa ka ng 3 units. So anong magbabago dyan sa coordinate ni center? Yung y value niya. Si 2, dadagdagan mo ng 3. So ano yun? Negative 3, 5. Tapos bababa ka dito, so babawasan mo ng 3 naman si 2. Negative 3, negative 1. Nakuha mo na yung co-vertex at vertex. Pwede mo nang i-trace yan si ellipse. Uy, yun. Opya. Opya. Hindi ko maano. Bahala na. Kahit din accurate. Yan. Si ellipse mo. Balik tayo dito. Vertex is negative 8, 2. Co-vertex negative 3, 5. Tsaka negative 3, negative 2. And then ba yung nakuha natin? Negative 8, 2. 2, 2. Negative 3, 5. Negative 3, negative 1. Yun. Okay, you don't need these formulas. Hindi mo kailangan to. You don't need these. Okay, next tayo. Ano next pinapahanap? Foci. Okay, foci. Balik tayo sa graph. Asan si foci natin dito? Diba nasa loob? Andito siya. Itong red na to. Dalawang red. Let's call this F1 and F2. Okay. Anong distance from center to focus? C, diba? C. So this one is C. Pero di natin alam si C. This also is C. Paano natin kukunin si C? Using the formula A squared is equal to B squared plus C squared. Alam mo na kasi si A. Alam mo na si A at B. Unknown na lang dito si C. Pwede mo shift solve kung gusto mo. Ito. A squared is equal to B squared plus C squared. I-substitute mo lang si A at B dyan. Kuha mo na si C. Pwede mo shift solve. 4 lalabas. Ganito mag-shift solve kung di nyo pa alam. 5 squared.
alpha equals 3 squared plus alpha x squared. Hindi. Shift solve pa. Shift calc equal of 4 si C. Pero madali lang naman yung i-derive kung sakali. Okay, ganito yung solve dyan kung ayaw mo ng shift solve. Si 3 squared lipat po sa kabila, magiging minus. Ang natira sa kabila ay C squared. Square root mo both sides para mag-cancel out si 2 na exponent. So, makukuha mo na si C as the square root of 5 squared minus 3 squared. Boom, 4. C is 4. Okay, now that we know that C is 4, now that we know that C is 4. 4. Makukuha mo na guys yung coordinates ni Focus, Okay, from center, mag-move ka ng 4 units to the right. So, anong magbabago dyan? Yung x mo lang. Dadagdagan mo ng 4. Negative 3 plus 4 is negative 1. Ganun din, mag-move ka to the left ng 4 units. So, negative 3 minus 4, that is negative 7. So, negative 7, 2. Ay, bakit negative 1 yan? Positive 1 pala dapat yun. Ito, positive 1. Nangyari? Sa positive 1, 2 yan yung F2 natin. Positive 1, 2. Yan. Negative 3 plus 4 is positive 1. Okay. Next, equation of the directrices. Nako. Balik tayo sa graph. Ito na yun. Ito. Okay. Asan si directrix natin dito? Andito. Dito si isang directrix. Dalawa kasi yun, di ba guys? Tapos nandito yung isa. Same lang yung distance niyan from the center, kumbaga, ito ay D. Yung big D. Ganun din dito. Okay? So, para guys, makuha natin yung equation ni directrix, kailangan natin si big D. Kailangan natin siya. Okay, solve muna natin si big D. A squared over C yung formula. So, kailangan memorize nyo yan. May A ka na, may C ka na, substitute mo lang, 25 over 4. Or kapag ginawa mong fraction, saan equal yan? 25 divided by 4. Calculate ko na, hindi ko ma-mental. 25 divided by 4. 6.25. Okay. So, ibig sabihin, from the center, mag-move ka ng 6.25 units. Okay? 6.25 units. Okay. Hindi ko pala nasabi, no? Ito, sa equation ng directrices, kapag guys, vertical ang line ang iyong directrix, kapag vertical, x is equal to blank. Kapag vertical. Kapag horizontal, okay, vertical to Kapag horizontal, y is equal to blank. Yan na yung equation ng directrix. Anong ilalagay mo dito sa blank? Sa x, kung saan siya tumama sa x-axis. Sa y, kung saan siya tumama sa y-axis. Madali lang naman yan, no? In other words, kunin mo yung kunyari, diba, pwede mong i-extend tong line dito. Kung saan siya tumama dito. Ito din. Kung ano yung x value, kung saan siya tumama. Okay?
So, from center, guys, from center, nag-move ka ng ilang units? 6.25 units to the right tsaka to the left. So, anong coordinate nito kung saan tumama si directrix? So, that is negative 3 plus 6.25. Asan yun? 3.25. 2. Dito naman sa kaliwa, from negative 3, bawasan mo siya ng 6.25. Negative 9.25. 2. Yun yung coordinate kung saan siya tumama. Hindi kasi kita yung sa mouse. Ayan. Ito, coordinate nito ng point na yan. Pero yung point na yan, hindi yan si directrix ha. Yung directrix natin, ito yung line na to. Kinukuha lang natin kung saan siya tumama. Kung ano yung x value kung saan siya tumama. Ito 3.25. Negative 9.25. So yun na yun. Okay? So ito ay isang vertical line. So ang equation nitong line na to na nasa kaliwa, x is equal to negative 9.25. Ito naman, yung nasa kanan, x is equal to 3.25. Okay, so ito na yung sagot. Naka-fraction lang. 37 over 4 equal lang din sa negative 9.25. Tapos si 13 over 4 equal lang din sa 3.25. Okay. Next. Length ni latus rectum. Direct substitute lang 2b squared over a. May b ka na, may a ka na. Input mo lang. So 2 times 3 squared over 5. 3.6 units. Tapos last, perimeter tsaka area. Madali lang pag alam yung formula. I-direct substitute mo lang. Perimeter is 2 pi a squared plus b squared over 2. Tapos area is pi ab. Meron ka na lahat yan, no? Meron ka ng a, meron ka ng b, meron ka ng a, meron ka ng b. So, input po lang sa calcu. Ayan, 2 pi. Baka di nyo pa alam mag-input sa calcu, ha? A squared, 5 squared plus 3 squared over 2. 25.91 units. Tapos si area, pi times 5 times 3, 15 pi square units or 47.12. 25.91, 15 pi. Igadang? Kuya Tandang? Nakat mabay eh. Awang i-record ko. Kuya, ikakakat-layo. Alay, kung matitati ka. Oo. Ha? Beda ka masingang. Awang. Ganguri, alat nga. Di ba madali lang. Di mo na kailangan yung formula. Okay, number 2. Determine the general equation of the curve. Ito, di sinabi guys kung anong curve. Of the curve such that the sum of the distances of any point of the curve from 2 points whose coordinates are negative 3, 0 and 3, 0 is always equal to 8. Anong curve yan? Basahin mo mabuti yung definition niya. That the sum of the distances of any point of the curve. So yun yung locus. Any point of the curve, that is the locus. From 2 points, from 2 points whose coordinates are negative 3, 0 is always equal to 8. Balikan niyo yung definition ni ellipse. The sum of its distances from 2 fixed points called the foci is constant. Ang sabi dito. Ay, mali. Is always equal to 8. Ba't napakita na yung solution?
Is always constant. Sabi dito is always equal to 8. So guys, from the given definition, the curve is an ellipse. Okay. Anong gagawin mo dito? Paano mo malalaman? Ang goal mo ngayon, paano mo malalaman kung ito ay vertical o horizontal? Ang given lang sir, 2 points. O from the definition, ano ba tong 2 point na to? From 2 points. Ang sabi dun sa definition, 2 fixed points called the foci. Okay, so i-plot mo lang yan, yung dalawang ano. Ano ba yung sabi? Foci, alam mo ng foci yun. Negative 3, 0. Tapos yung isa 3, 0. So malamang nasa kabilang banda. Dito. O dapat alam nyo na yung mga ano, yung mga kung paano i-plot sa Cartesian plane. Kapag di nyo pa alam yung i-plot sa Cartesian plane, ako di ko na alam. Pag di nyo pa alam i-plot guys, baka hindi sa inyo para sa inyong engineering kung gano'n. Real talk lang ha. Dapat alam nyo na i-plot yung mga points. So ito yung F1 at F2 mo. Oh. F1 at F2 mo, ano yung gitna nila? Center, di ba? Ano yung gitna nito? Kung negative 3, 0 yan, tapos 3, 0. O, 6 units to. Yung pagitan, di ba? 6 units, 6. O, ano ngayon to? Malamang nasa origin yan, 0, 0. Kasi from this one, 3 yan. From this one, 3 yan. So, ang center mo ay nasa 0, 0. Tapos nasa left and right ang focus mo. So, ano yun? Horizontal ellipse. Ganyan, no? Pangit. Horizontal ellipse yan. Vertex mo nandito. Sa green. Pero di mo kailangan yung vertex. Kasi, anong pinapanap dito? General equation. General equation pinapanap. Guys, para makuha nyo yung general equation, kailangan nyo muna yung standard equation. O, anong standard equation ng isang horizontal ellipse? Yan. Kasama ni a squared si x. Okay, para makuha ang standard equation, kailangan natin si h, kailangan natin si k, kailangan natin si a squared, kailangan natin si b squared. Tanong, meron na ba tayong h and k? Meron na po. Ano ba si h and k? Yun yung center. Center ni ellipse ay 0, 0. Okay, so 0, 0 na. Center ay 0, 0. H is equal to 0, k is equal to 0. Ngayon, problema natin si A at B. Balik tayo sa graph. Okay. Let us recall. What is the distance from center to focus? Ano? C, di ba? From center to focus, yun ay C. So, ang C natin dito ay equal to what? 3. C is equal to 3. Okay. Balik tayo sa given. Ano tong 8 dito? Ano tong 8? O, diba kanina, nung nag-define tayo ng ano ni ellipse, kapag nag-consider tayo ng point dito, kunyari itong point na to, let's call it P1. Ito, kapag ginawa yung distance from dalawang focus, diba ginawa pa natin F1A, F1B yan, yung kanina sa una. Kapag daw pinag-add mo yan, saan equal? Sa 2A, di ba? Equal sa 2A. Okay. Eh, ano tong F1A plus F2B? Given ba yan? Given yan, guys. Yan yung 8 dito. The sum of the distances of any point from negative 3, 0, and 3, 0 is 8.
yung distance ni P1 from the two foci ay equal daw, kapag pinag-add mo daw, ay equal sa 8. So, 8 din ito. Equal sa 2A. Okay? So, F1 at F2 yung ginamit ko dito, pero F1A at F2B daw. F1A at F1B daw. Is equal to 8. Equal din sa 2A. So, kuha mo ngayon si A. 2A is equal to 8. Divide both sides by what? 2. 8 divided by 2 is 4. Kuha mo na si A, oh. Oh, meron ka ng A squared. A squared is 16. 4 squared is 16. Oh, problema mo na lang si B. Ano si B? Paano mo kukunin si B? Using yung Pythagorean. May C ka na, may A ka na. Salpak mo lang dyan, no? A squared is equal to B squared plus C squared. So, si A squared ay 16. 4 squared pa lang nilagay ko. Pero okay lang yan. C squared is 3 squared. Kuha mo si B squared as 7. Huwag mo nang kunin si B. B squared na lang. Kasi B squared naman to. B squared. Direct substitute. Para direct substitute na lang. B squared is equal to 7. Salpak mo na lang si 7. Huwag mo na kunin si B. Kapag kinamo si B dito, square root of 7, ay i-square mo lang ulit dito kapag sinubstitute mo. 7 lang din yung lalabas. Okay? So, i-substitute natin lahat yan. Nakuha natin si A squared, si B squared. O, ito na ngayon yung kinalabasan. Sinubstitute natin si 0, si H and K, tsaka si A squared at B squared. Naging ganito. Okay? Okay, simplify natin. X minus 0, that is X. Dapat Y to. Bakit X to? This should be Y. Ito Y dapat to. Y dapat yan, Y. Okay. Simplify natin. X minus 0 is X. Y minus 0 is Y. So, magiging ganyan. Okay. Ito na si standard equation. Okay, tanong ngayon, paano mo gagawing general? General yung pinapahanap, general equation. Ang gagawin mo, dapat ma-eliminate mo si fraction dito, guys. So, dapat magmo-multiply ka sa buong expression ng something na pwedeng i-cancel tong dalawa. Anong i-multiply natin? 112. Bakit 112, sir? Saan nakuha yun? Kapag kasi dinistribute mo si 112 dito, tingnan mo. Okay, i-distribute. Ang mangyayari kasi dyan, i-distribute mo yan si 112 sa tatlong yan. Okay? 112 divided by 16, may makukuha kang whole number. Saan na yung calculate? 112 divided by 16, 7. Okay, so ito magiging 7x squared. Tapos, ganun din kay 7. 112 divided by 7 is 16. Kapag hindi 112 ang minultiply mo dyan, hindi whole number yung lalabas. Either fraction, either mas malaking number na pwedeng masimplify. Ano pa? Ano pa yung possible? O, yun lang naman siguro. Ang trick dito, ang isang trick dito, ipag-multiply mo tong dalawang denominator. Yun yung i-multiply mong number. 16 times 7. 16 times 7. 112. O, yun yung minultiply natin. Okay, dokes? Okay, next na tayo. So, nag-multiply tayo ng 112 sa buo. Anong sunod? O, magiging ganyan na siya. General equation. What do we mean by general equation? Dapat naka-equate guys sa 0. Ilipat mo lang si 112 sa kabila. Magiging negative 112. Final answer. Okay, itong example 3, i-skip ko na to. Intindihin nyo na lang. I-screenshot nyo tapos intindihin nyo. Di ko na i-discuss to.
Pang ano na to, astronomers. Apogee, perigee. Perigee, apogee. Sa 4 na tayo, screenshot nyo. Okay na. Okay, example 4 tayo. Oh, last na to, last. Game. Okay, anong sabi? Find the general equation of the ellipse whose center is at -3, -1, vertex at 2, -1, and focus at 1, -1. Ang given sa atin, puro guys, puro coordinates. So, malamang kailangan natin i-graph yan. Meron na pala dito yung answer, no? Sige, try natin kunin. General equation. Ano yung sabi ko kanina? Kapag general equation, kunin mo muna si standard, tsaka mo i-convert ng general. So, kunin natin si standard. Okay, i-graph muna natin. Okay. So, graph natin. Center. Given si center. Hindi, blue dapat. Para consistent. Center, assume natin na ito. Di ko na ito-drawing ulit si si X and Y axis. Imagine nyo na lang. Marunong naman kayo mag-imagine, di ba? Madelulu kayo eh. Focus. 1, -1. So, nasan yun? Nasa right niya, di ba? Nasa right ni center si focus. Engineer, dapat marunong mag-imagine. Vertex to vertex. 2, -1. Sa right niya. Tapos si focus, nasa right niya din. 1, -1. Okay, so from this graph, guys, from this graph, pwede mo na sabihin na ito isang horizontal ellipse. Okay, kahit 3 points lang yung given, mako-conclude mo na agad. Kasi nasa right niya naman si vertex tsaka focus eh. Kung nasa taas niya si vertex at focus or nasa baba, malamang vertical yun. Horizontal ellipse to. So, kailangan natin formula ng horizontal ellipse. Ano yan? X minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared is equal to 1. So, kailangan natin si h, kailangan natin si k, kailangan si a at b. Hindi natin kailangan si x at y. Nandyan lang yan. Okay. Si h and k meron na tayo. Diba yan yung center, hk? Ano ba center natin? -3, -1. Ayun given. So, therefore, h is -3, k is -1. Problema natin si a and b. Paano natin kukunin? From the graph. Okay. Recall again. Distance from center to vertex. What is that? Letter A. Ano yan? Anong distance yan? So, from -3, pumunta siyang 2. Ilan yun? -3, -2, -1, 0, 1, 2. So, 5. Tama? -2, -1, 0, 1, 2. So, 5 units. Nag-move ng 5 units. Si center to, focus. Ano yun? That is C, di ba? C. So, from -3, pumunta siyang 1, -3, -2, -1, 0, 1, 4. C is 4. Tama. Okay, 4. A is 5, C is 4. Kailangan mo si B. Masosolve mo si B using Pythagorean. A squared is 5 squared. Ano yun? 25. B squared, di mo alam. C squared, 16. Makukuha mo si B as 3. Yun, no? O, kuha mo na si X. Kuha mo na si H. Kuha mo na si K. Kuha mo na si A. Kuha mo na si B. I-substitute mo, bebe. X minus H daw yan. So, si -3. Anong H natin? -3 magiging plus 3. Squared. Over A squared, 25. Plus. Y minus K. Anong K? -1. So, magiging plus 1. Squared. What is B squared? 9 is equal to 1. Next step. Ano na? Kailangan makancel si fraction.
mawala si fraction. So, ano yung i-multiply natin dyan? Ano yung i-multiply natin para mawala si 25 at 9? O, yung trick dyan, i-multiply mo si 9 at 25. 225. 225 divided by 25, that is 1 over 9. So, magiging over 9 na lang to. Ito kasi, nangyari dyan, no? Parang yung kanina lang. Ah, bakit nasa denominator? Bobo. Dapat nasa numerator. Okay, ulitin natin. Sorry. 225 divided by 25, that is 9. So, matitira 9x plus 3 squared. Plus 225 times 1 over 9 or 225 divided by 9, that is 25. Y plus 1 squared. Okay. Ang gagawin mo dito, i-foil mo tong naka-square. So, magiging x squared plus 6x plus 9. Tama? Plus 25. Y squared plus 2y plus 1 is equal to 225. Okay? I-finoil lang natin, ha. Now, you distribute 9 sa tatlong term na yan. Tapos, dito naman, 25 i-distribute mo. So, magiging 9x squared plus 9 times 6, that is 54x plus 81 plus 25y squared plus 50y plus 25 is equal to 225. Okay, i-combine mo lang yung like terms dyan. Makukuha mo tong final answer. Okay? So, ganun lang. Ganun lang si ellipse. Easy lang. Okay. To practice. Solve. Solve nyo yan. Practice. Once again, thank you for listening. Thank you sa interest. Thank you sa time. Subscribe naman daw kayo, ma'am. Para goods. Tapos like nyo na rin. Tapos mag-comment kayo. Thank you, Sir Don. Yan. Kayo ayaw nyo kayo support Mag-grow tong YouTube channel ko, guys. Support nyo ako. Okay? Okay, thank you. Bye-bye. And God bless sa inyong final exam. Sana may natutunan kayo kahit papaano sa akin. Ha? Bye!